Magandang umaga sa ating lahat. Okay. Magandang umaga sa ating lahat. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong umaga ay inaanyayahan ko ang lahat para sa isang pasiunang panalangin. Ito ay pangungunahan sa atin ni Binibining Dinggal. Okay, manalangin po tayo. Sa lahat po ng Katoliko, mag-the cross po. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw at nawa po sa gagawin namin ngayon ay ito ay magtagumpay at ito po ay pagkaloob po namin sa inyo dahil alam namin na andyan po kayo sa aming tabi at di mo kami pababayaan. Yun lamang po ang aming ipagdarasal sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus Christ. Amen. Okay, muli isang napakagandang umaga sa ating lahat. Bago natin muli simulan ang ating talakayan, magbigay muna kayo ng isang like sign kung ako ba ay inyong naririnig. Maraming salamat, Binibining Mariel. Ngayon, sa umagang ito ay magkakaroon tayo ng isang talakayan. Ito ay ang maikling kwento. Ngunit bago pa natin iyon galugarin ay narito muna ang ating pamantayan sa pagganap ng ating klase bilang nag-o-online class tayo ngayong umaga. Unay ang panatilihing naka-off ang mikropono habang nagsasalita ang inyong guro. Itaas ang kamay kung gustong sumugot o may gustong sabihin. At ang pangatlo at ang panghuli, makinig at makilahok. Sa ating pagbabalik-aral, nalaman ninyo kung ano ang uri ng nobela at ang mga halimbawa nito. Ngayon naman ay gagalugarin natin ang napakagandang mundo ng maikling kwento. Ngunit bago pa man ito ay mainihanda kaming isang pampapukaw siglang aktibidad. Ito ay ang scrambled words. Ngunit narito muna ang ating layunin para sa talakayang ito. Una ay ang nasusuri ang banghay ng maikling kwentong binasa, nakasulat ng mga sariling maikling kwento gamit ang banghay, na ibabahagi sa klase ang nagawang maikling kwento. Narito ang sinasabi kong pampapukot siglang aktibidad, ang scrambled words. Narito ang mga pinaghalo-halong mga letra na ginamit bilang maging isang salita. Ngayon ay ang inyong gagawin ay i-assemble ninyo ang mga nakapaghalo-halong salita at ilalagak ninyo ito sa ating chat box sa ibaba. Sapagkat kami ay naka-record, malalaman namin kung sino dito ang nakaunang naglagay ng mga nakapaghalong salita at ang naka-assemble. Ito ay ang unang salita. Magbibigay lamang kami ng 10 segundo para masagot ninyo ito. Huling 5 segundo. Tama, Binibining Patriarka, maikling kwento ang nasa ating unang bilang o ating unang salita. Kasunod naman ay ang maraming salamat, Binibining Liaguno. Tama nga, ito ay paksa. Sunod. Tama, Binibining Lauriente. Banghay ang kasunod. Ito naman. Tingnan natin kung simula nga ba ayon kay Binibining Liaguno. Tama si Binibining Liaguno. Bigyan natin siya ng palakpak. Ang kasunod. Huling 5 segundo para sa kasunod na bilang. Tingnan natin kung tama ba si Binibining Trixie. Tama, ito ay suliranin. Bagamat ang nailagay ay simula sapagkat nagkamali po kami ng pagpindot, ito ay suliranin. Kasunod. Tingnan natin kung tama ba si Ginoong Christian. Tama, kasukdulan. Napakagaling. Sunod. Ito at ang panghuli.
Tingnan natin kung tama ba si Binibining Leona. Tama si Binibining Leona, napakagaling. Bigyan niyo ng palakpak ang inyong mga sarili sapagkat nakuha ninyo ang ating mga salita. Narito, gagalugarin natin ngayon ang napakagandang mundo ng maikling kwento. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan sa mga banghay nito at mga elemento, narito muna ang isang halimbawa ng isang maikling kwento na pinamagatang Ang Kalupi ni Benjamin Pascual. Isang kaalaman, ang kalupi ay tinatawag ding wallet o pitaka sa ating lingwahe. Ang Kalupi ni Benjamin Pascual. Hayain niyong basahin ko ito. Isang araw lumabas si Aling Marta at tumungo sa pamilihan upang bumili ng garabansos dahil paborito ito ng kanyang anak na magtatapos ng high school sa araw na yon. Pagkapasok niya sa pamilihan, siya ay nabangga ng isang batang lalaki na nakasuot ng maruming maong at punit na kamiseta. Pinagalitan ni Aling Marta ang bata at tumungo kay Aling Gudyang upang mamili. Dumukot sa bulsa si Aling Marta ngunit wala na ang kanyang kalupi. Naalala niya ang batang bumangga sa kanya at agad na hinabol ito sapagkat ito ay hindi pa nakakalayo. Inakusahan niya ang bata at tumawag pa ng pulis ngunit wala sa bata ang nawawalang kalupi. Ipinilit ni Aling Marta na ang bata talaga ang siyang nagnakaw kaya pumunta sila sa outpost. Pinilit na gustong paaminin ni Aling Marta ang bata kaya't sinaktan niya ito. Nagpumiglas ang bata at nakawala. Tumakbo siya patungo sa maluwang na daan, ngunit siya ay nabangga ng isang humahagibis na sasakyan. Humahagibis, ito ay nangangahulugang rumaragasa o may malakas na takbo. Mga ilang sandali bago siya namatay, pagatul-gatul niyang sinabi na wala siyang kasalanan at wala siyang makukuha sa kanya. Pagkatapos nito, tuluyang pumanaw ang bata. Umalis sa outpost si Aling Marta at nangutang upang makabili ng ulam para sa hapunan. Nung siya ay pauwi, natatanaw na niya ang kanyang mag-ama. Nagtatakang nagtanong ang kanyang anak kung saan niya nabili ang ulam. Nagsinungaling si Aling Marta at sinabi na ginamit niya ang pera mula sa kanyang pitaka. Sinabi ng kanyang asawa na naiwan niya ang kanyang pitaka at nawalan siya ng malay habang paakyat siya ng hagdan. Sa ating binasang kwento o sa aking binasang kwento, para sa inyo, saang bahagi kaya ng kwento ang simula? Paunahan kayo sa pagsagot, ilagak ninyo ang inyong kasagutan sa ating chat box. Bibigyan muli kayo ng 10 segundo para sa pagsagot sa katanungang ito. Ang ating segundo ay nagsimula na. Pwede ring magtaas po kayo ng kamay kung gusto niyong sumagot. Tingnan natin kung tama ba si Binibining Llorente. Ang simula ng kwento ay naganap nang si Aling Marta ay lumabas ng bahay at tumungo sa pamilihan upang bumili ng garabansos para sa pagtatapos ng kanyang anak. Tama si Binibining Llorente, ngunit may sagot din si Ginoong Perayo. Ang simula ng kwento ay ang naganap noong si Aling Marta at bumili ng garabansos. Tama si Ginoong Perayo. Tumpak ang bawat kasagutan ng bawat isa. Bigyan ng palakpak ang ng mga nagsipagsagot. Magaling! Maraming salamat! Para sa kasunod na katanungan, sino sa tingin ninyo ang tauhan sa ating kwento? Maaring magtaas ng kamay o magsalita at maglagak ng kasagutan sa ating chat box. May kasagutan dito si Binibining Maandig at Binibining Leona. Hayaan niyong basahin ko muna ang kasagutan ni Binibining Maandig. Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay sina Aling Marta, ang batang lalaki na inakusahan niyang mga aagaw, Aling Gudyang, isang tindera at ang asawa at anak ni Aling Marta. Pangalawang kasagutan ni Binibining Leona.
Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay sina Aling Marta, ang batang lalaki na inukasan niyang magnanakaw. Tama ang bawat kasagutan ni Binibining Maandig at Binibining Leona. Napakagaling sapagkat kayo talaga ay nakikinig sa ating talakayan ngayong umaga. Bigyan natin ng heart reaction ang bawat isa sapagkat sila ay nakikinig. Maraming salamat. Para sa kasunod na katanungan, ano ang naging problema sa kwento? Ano nga ba ang naging problema? Maaring magtaas ng kamay o maglagak ng kasagutan muli sa ating chat box. Narito ang kasagutan ni Binibining Miasco. Napakagaling sapagkat agad-agad ay may kasagutan siya. Ang problema di umano sa kwento ay ang pagkawala ng kalupi o pitaka ni Aling Marta, na siyang dahilan ng kanyang paghihinala at pag-aakusa sa isang batang lalaki na nagnakaw nito kahit na hindi naman siya sigurado sa kanyang paratang. Magaling Binibining Miasco sapagkat nahinuha mo kung ano ang suliranin ko o kung ano ang problema ng ating kwento. Napakagaling sapagkat ikaw talaga ay nakikinig. Bigyan ng masigabong palakpakan si Binibining Miasco. Saang bahagi kayo na pinakananabik sa ating kwento? Sa aking pagbabasa, saan niyo nadaman ang pananabik? May sagot ka agad si Binibining Liagono. Hayaan niyong basahin ko ito. Ang pinananabikan na bahagi ay noong sinundan ni Aling Marta ang bata at nagkaroon ng pagtatalo, na nauwi sa trahedya ng mabangga ang bata ng sasakyan habang ito ay tumatakas mula sa pag-akusa sa kanya. Tumpak! Iyon ang pinananabikan ko rin noong ako ay nagbabasa ng kwento sapagkat suspenseful ang ating kapanapanabik ang ating bahaging iyon ng kwento sapagkat hindi natin alam kung ano ang nangyari talaga sa bata kung hindi natin ito binasa hanggang sa panghuling plot twist ng ating kwento. Bigyan natin ng isang trumpetang emoji si Binibining Liagono para sa kanyang tumpak na kasagutan. Maraming salamat, napakagaling Binibining Liagono. Para sa inyo, naging maganda ba ang wakas ng kwento? Oo nga. Para kay Binibining Leona, nahinuha niya na hindi maganda ang naging wakas ng kwento para sa kanya sapagkat may iba-iba tayong definisyon ng maganda pero para sa kanya, ang kwento ay may mapait na pagtatapos. Ang aksidente ng pagkamatay ng bata at ang pagsisisi ni Aling Marta matapos niyang malaman na naiwan lamang niya ang kanyang kalupi ay nagbigay ng malalim na aral tungkol sa pag-iingat sa pagbibintang at paghuhusga na walang ebidensya. So dito nahinuha natin na malungkot ang naging wakas, kung kaya't bigyan natin ng sad emoji o malungkot na reaksyon ang ating wakas ng kwento para sa umagang ito. Napakapait talaga ng nangyari. Ngayon, hayaan yung basahin natin at galugarin muli ang kung ano ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay babasahin sa atin ang definisyon ni Binibining Laurente. Binibining Laurente, maaari mo bang basahin para sa amin kung ano ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakinsalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Maraming salamat, Binibining Lorente. Tama, ang maikling kwento ay isang maiksing salaysay hinggil sa mahalagang pangyayari. Hindi katulad ng mga nobela o isang mahahabang kwento na may mga chapters talaga o may mga kabanatang inilalagay. Ang maikling kwento ay isang salaysay o maiksing salaysay lamang hinggil sa isang mahalagang pangyayari. So, kumbaga, ang maikling kwento ay straight to the point sa mga pangyayari na kinasasangkutan ng iisang tauhan o ilang tauhan lamang. Hindi katulad ng mga nobela na may iba't ibang tauhan sa bawat kabanata. Ito ay may iisa o ilang tauhan lamang na mabibilang lamang sa ating daliri.
may iisang kakintalan lamang o impresyon. Halimbawa, nung ating binasang kwento, ang kakintalan lamang niya o impresyon ay iisa lamang, hindi siya nagpaligoy-ligoy kung saan o anong kakintalan ang iyong mahihinuha sa bawat kabanata. Ito rin ay isang uri ng masining na panitikan. Sunod, ang banghay. Ano nga ba ang banghay? Ang banghay ay ang ayos o maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng magkakaugnay na pangyayari sa akda. So ang banghay, dito nagkakasunod-sunod ang pangyayari. Halimbawa, ang simula, ang gitna at ang wakas. Dito nagkakasunod-sunod ang mga pangyayari sa isang akda o sa isang maikling kwento. Banghay ng maikling kwento. Maaari mo bang basahin kung ano ang simula, binibining orate? Simula, dito nakasalalay ang kawilihan ng mga mambabasa at ipinakita kung saan at paano nagsisimula ang kwento. Sa bahaging ito, maaring mailahad agad ang suliranin at kadalasang pinakilala ang iba pang mga tuhan sa kwento. Maraming salamat, binibining orate. So tama nga, dito sa simula, binibigyang impresyon ang kawilihan ng mga mambabasa. O dito, kinukuha ang iyong pasiunang impresyon para sa isang kwento, sapagkat kung ano ang simula, yun na ang magiging impresyon ng isang mambabasa hanggang sa panghuling bahagi ng kwento. Suliranin. Problemang haharapin ng mga tauhan sa kwento, ito ang nagsisilbing dugo ng kwento kung saan nagpapadaloy at nagbibigay interes sa istorya. So ang suliranin, siya ang nagbibigay ng diwa, sapagkat dito mo nahihinuha ang kapanapanabik ba, balamya ba ang isang kwento. So dito sa suliranin, dito mo mahihinuha kung gugustuhin mo pa bang basahin o mapupukaw pa ba ang iyong atensyon tungkol sa kwento. Sunod ay ang pataas na aksyon. Ang pataas na aksyon, dito nagaganap ang paglalahad ng suliranin. Isinasaad ang mga nagiging reaksyon o hakbang ng mga tauhan sa suliranin na kinakaharap. Tinatawag din itong saglit na kasiglahan o ang panandali ang pagtatagpo ng mga tauhang nasasangkot sa kwento. So dito sa pataas na aksyon, dito nagaganap ang paglalahad ng suliranin. Halimbawa, si Juan ay umakyat ng bundok. Nakatagpo siya ng isang bandido. Hindi niya kilala ang bandidong ito na may madungis na itsura at nakahawak ng isang matalim na punyal. So dito inilahad ng isang suliranin. Si Juan ay umakyat sa bundok, nakatagpo ng isang madungis na bandido na may hawak na matalim na punyal. Dito din ay inilahad ng pasiuna ang ating tauhan, si Juan. Kasunod ay ang kasukdulan. So pinakamataas na antas ng bahagi sa kwento na masasabing dito ang pinakapinananabikan ng bahagi sa kwento. Sa bahaging ito ng kwento, makakamtan ang pangunahing tauhan, ang katuparan kanyang kasawian o kanyang ipinaglalaban. So dito sa ating halimbawa ni San Juan ay nakakita ng isang madungis na bandido na may hawak ng punyal. Masasabi natin sa kasukdulan kung siya ba ay pinatay ng bandido o siya ba ay ginawang kaibigan lamang. So halimbawa, nakita ni Juan ang bandido na may matalim na punyal. Siya ay biglang sinaksak ng bandido at na kanyang ikinasawi. So dito, nahinuhan niya sa kasukdulan ang kanyang kasawian. So kung sa kabilang banda naman, kung ang ang daloy ng kwento naman ay ang natagpuan ni Juan na isang bandido na may matalim na punyal, ay sinabing makipagkaibigan lamang sa kanya, sapagkat ang punyal na iyon ay gagamitin upang pantabas ng damo. Dito, makikita ninyong hindi kasawian at katuparan ng ideya o katuparan ng kanyang kagustuhan sa ating pangunahing tauhan o sa kanyang ipinaglalaban ng ating pangunahing tauhan ang naisa katuparan. Pababang aksyon. Ano nga ba ang pababang aksyon? Dito makikita ang kalakasan sa kalakasang gamit ng konbensyonal o tradisyonal na kwento. Dito binibigyang kasagutan ang mga suliraning inalalahad ng kwento. Maaaring masagot sa bahaging ito ang mga tanong na nasa isipan ng mga mambabasa. So kung doon sa pataas na aksyon kanina, masasabi mong, namatay ba siya? Nung pagkasaksak ba sa kanya, namatay ba siya? O nung pagkamatay niya, nung nasabi ng may akda na
ikinasawi niya, wala bang nakatulong sa kanyang may mabuting kalooban upang madala siya sa bahay, ah, bahay pagamutan. So dito sa pababang aksyon, mahihinuhan yung, may dumaan palang may isang mabuting kalooban na ginamot siya. So, doon, nabuhay ang ating bida. So, dito sa pababang aksyon, dito mo maaaring masabi mo na nasolusyonan ang kwento, nasagot ang mga katanungan kung dito ba ang ating bida ba ay nagtagumpay o hindi. Sa wakas, ang wakas ay tumutukoy kung paano nagwakas o nagtapos ang ating kwento. Ang wakas ay maaaring masaya, malungkot o nagbubukas sa iba pang ideya o tinatawag na open-ended sa mga isipan ng ating mambabasa. So ang wakas, doon sa ginawang halimbawa kanina na kalupi, nahinuhan ninyong mapait na ang ating wakas sapagkat hindi nabuhay ang ating bida kung baga, 'di ba nasagasaan ng rumaragas ang sasakyan ng ating bida, doon nahinuhan ng inyong kaklase kanina na ang wakas ay isang mapait sapagkat ah, namatay ang ating bida dahil sa pambibintang ng ating pangalawang tauhan. Bago tayo magwakas sa ating talakayan ngayong umaga, naintindihan niyo ba kung ano ang banghay ng maikling kwento? Magbigay ng thumbs up reaction kung ito ay inyong naintindihan. Maraming salamat sapagkat kayo ay nakikinig at inyong naintindihan sapagkat hindi nyo naman maiintindihan kung hindi kayo nakikinig. Maraming salamat. Ngunit bago tayo magwakas sa ating talakayan ngayong umaga, narito muna ang isang gawain para sa inyo. Ngayong umaga ay maglalaga kami ng Google Form sa ating chat box. Dito ay gagawa kayo ng isang maikling kwento. Bibigyan kayo ng 5 minuto upang mailagak ninyo ang lahat ng inyong ginawang maikling kwento sa nailagay na Google Form ng ating kapwa-guro na si Binibining Dinggal. Tapos na ang 5 minuto, naway nailagak na ninyo ang inyong mga nagawang kwento. Narito muna ang mga ilang katanungan para sa inyo bago tayo magtapos sa ating talakayan. Una, bakit mahalagang malaman ang banghay ng isang kwento? Maaring magtaas ng kamay o maglagak ng kasagutan sa chat box para inyong masagutan ang ating tanong. Maraming salamat sa inyong kasagutan. Narito muna ang kasunod na katanungan. Ano nga ba ulit ang banghay ng kwento? Maaari niyong ilagak ang kasagutan sa ating chat box o magtaas ng kamay. Maraming salamat sapagkat may nailalagay talaga kayo at may naisasagot. Isa lamang itong pahiwatig na kayo talaga ay nakikinig at may naintindihan sapagkat nasasagot ninyo ang ating mga panghuling katanungan para sa ating talakayan ngayong hapon. Para sa ating pagtataya ngayong umaga, narito muna muli ang isang Google Form na ilalagak ng ating kaklase. Doon nyo ilalagak ang inyong mga kasagutan tungkol sa ating talakayan ngayong hapon. Alam kong ngayong umaga, alam kong ito ay inyong mapiperfect o makakakuha kayo ng mataas na marka para sa umagang ito sapagkat alam kong nakikinig kayo. Kasi kanina, may naipapadala naman kayong mga reaksyon para sa ating talakayan. Maraming salamat sapagkat nailagak na ninyo ang inyong mga kasagutan. Para sa ating takdang aralin ngayong umaga, magsusuri kayo ng isang
maikling kwento. Dito sa pagsusuri ninyo ng maikling kwento ay inaasahan kong maibibigay ninyo ang banghay. Ang banghay ng maikling kwento, doon may simula, may mataas na aksyon, may kasukdulan, may suliranin at iba pa. Nakuha ba ninyo kung ano ang ating takdang aralin? Magbigay ng thumbs up reaction kung nakuha ninyo kung ano ang ating takdang aralin. May natutunan ba kayo ngayong umaga kung ano ang maikling kwento? Magbigay ng heart reaction kung naintindihan ninyo ito. Ngunit hindi pa tayo dito nagtatapos sapagkat hindi tayo uuwi ng walang natutunan o walang nahinuhang natutunan ngayong umaga. Maaari ko bang tawagin si Binibining Simene upang magbigay ng isang recap tungkol sa maikling kwento? Maraming salamat, Binibining Simene. Talagang nakikinig ka sa ating talakayan ngayong umaga. Tama ba? May kaisahan ba sa sagot ni Binibining Simene tungkol sa maikling kwento kung ano ang kanyang naintindihan? Ganun din ba ang ideya na nasa inyong isipan? Magbigay ng heart reaction? Maraming salamat sa aktibong partisipasyon sa ating klase. Ngayon ay bago tayo magtapos sa ating talakayan, inaanyayahan ko muli ang bawat isa na ibigay ang ating na pangunahan ay na magkaroon ng panghuling panalangin. Binibining Dinggal muli, ikaw muna ang manguna sa ating panalangin. Okay, sa lahat po ng mga sign of the cross po tayo ulit. Panginoon, maraming salamat po dahil nagtagumpay po ang aming ginawang pagpakitang turo. And kung dahil hindi namin ito magagawa kung wala po ang iyong gabay sa amin. At para po sa mga sa kanila, Panginoon, sa mga sa observers namin, sa kanilang pagpapakitang turo din, sana ay gabayan mo rin sila. And ito po ay aming dinadalangin, ipinagpasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus Christ. Amen. Kung inyong nakikita ay may inilagak muli kaming Google Forms sa ating chat box para sa ating attendance. Pakilagay na lang po ang inyong mga pangalan sapagkat kanina po kasi sa pagbubukas ng Gmeet ay maliit na bilang lamang po ang nag-attend. So naka-record din naman po, bimbigyang form lamang namin kayo para sa aming gagawing credentials. Muli, maraming salamat sa pakikinig at magandang umaga. Pwede na po kayong mag-open cam muna ang lahat para sa ating picture taking para sa umagang ito. Diri sa tatanan. Sige, sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. I-change niya. Next. Okay, 1, 2, 3. Smile. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, guys. Kamu na sa Bye. Congratulations. Thank you. Good luck. Good luck sa inyo, ha. Thank you. Thank you, guys.